Nasaan na ba tayo, Andrew? Tanong ko habang nakasilip sa bintana. Sabi niya hindi pa kami uuwi eh. May pupuntahan pa raw kami. Malapit na tayo. Nagugutom ka na ba? Bumaling ako sa kanya na nagmamaneho. Umiling ako at sinulyapan niya ako. Hindi naman, pero parang ang layo naman ito sa atin eh. I pouted. Ano naman, natatakot ka ba? Don't be. Nandito ako, hindi kita pababayaan. I promise mag-e-enjoy ka. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Kanina pa kaya ako nag-e-enjoy. Ang dami naming napuntahan together ngayong araw. As in, buong araw kami magkasama na palakad-lakad lang. Ang saya ko kaya ngayon. As in, sobrang saya. Hindi ko alam kung bakit ganito ako kasaya. Basta ang alam ko lang ay masayang masaya ako na kasama ko siya. Na-e-enjoy ko ang bawat minuto na kasama ko siya. Ang saya ng puso ko. Ang tahimik ng utak ko. Buong system ko ay masaya. We are here, my love. Napaigtad ako nang marinig ko ang boses niya. Nakababa na siya at nakabukas na ang passenger side. Hey, problem? Sinilip niya ako sa loob. Umiling ako at nginitian siya bago ko kinuha ang shoulder bag ko. Sinuri ko ang buong paligid. Nakita kong para kaming nasa gitna ng isang malaking garden. Is this a park? Naglakad kami papalapit sa may mga ilaw at nakikita kong may nakahandang mauupuan sa damuhan na isang blanket na may mga throw pillows and basket na sa tingin ko'y pagkain ng laman. Like it, my love? Tanong niya sa akin, dahilan para mapabaling ako sa kanya na may malaking ngiti sa labi. Wow, ang ganda! Dito tayo magdi-dinner? Masayang tanong ko. Yes, ipinahanda ko to para sa'yo. Akala ko hindi mo magugustuhan. Love, thank you. Bakit siya pang nagpapasalamat sa akin? Bakit ka nagte-thank you? Di ba dapat ako? Kasi nag-effort ka para sa dinner natin. Andrew, I am very happy. And it's because of you. Thank you. Hinaplos ko ang pisngi niya. Nakaagad niya ring hinawakan ang kamay ko na nakahawak sa pisngi niya. My pleasure, love. All I want is to make you happy with me. Gagawin kong lahat para sa ikasasaya mo. Ganun kita kamahal. Mahal na mahal kita. And I love you too. Kaagad kong sagot sa kanya. Ngumiti siya sa akin bago niya ako hinalikan sa labi at niyakap. Tara, ituloy na natin ang date natin. Sabi niya nang pakawalan niya ako sa yakap niya. Naupo ako sa throw pillow na nakapatong sa blanket. Then kinuha ko ang isa para yakapin. Andrew, ang ganda oh. Stargazing muna tayo. Sabi ko habang nakaturo sa kalangitan na sobrang ganda dahil sa napakadaming stars. Napatingin ako sa likuran ko nang maramdaman kong may jacket na pumatong sa balikat ko. Nang lingunin ko si Andrew. Hinubad niya ang jacket niya at ipinatong sa akin. Naka long sleeve sweater jacket na lang siya. Naupo siya sa tabihan ko. Inayos ko ang jacket niya sa likod ko bago sumandal sa balikat niya. Naramdaman kong ipinalibot niya sa bewang ko ang kamay niya. Ano nga ulit ang sinabi mo? Stargazing muna tayo. Bakit hindi ka pa ba nagugutom? Pwede naman tayong mag-stargazing habang kumakain ah. Mamaya na. Tignan mo yun oh. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Itinuro ko ang mga bituin na nakikita kong para talaga silang shape rin ng stars. At ang kinang ng mga bituin. Ang ganda. Oo nga, maganda. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at nakita ko siyang nakatitig sa akin ng seryoso. Pero mas maganda ang asawa ko. Napangiti ako nang marinig ko ang sinabi niya. Ngumisi siya sa akin. Bolero. Of course not. Maganda ka, Ana. You're so hot, wife. He said. Oo na. Kumain na kaya tayo. Gutom lang yan. Umalis ako sa pagkakasandal sa kanya at tiningnan ko kung ano ang laman ng basket. Dami mo talagang excuse ah. Naiiling na kinuha kong plates at siya naman ay binuksan ng mga Tupperware na may lamang kanin at ulam. Sa kalagitnaan ng tawanan namin habang kumakain, nakarinig ako ng sunod-sunod na putok at nang tingnan ko kung saan nanggagaling ng laking mga mata ko nang makita ko ang makukulay na fireworks. Wow, ang ganda! Wow! Hindi ko maiwasang mapamangha. Grabe, mas nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nabubuong salita sa fireworks
na siyang hindi ko na mapigilang maluha sa sobrang saya ko. I love you, my love. Salitang nabuo sa fireworks. Oo, kanina pa ako masaya. Sobrang saya ko. Pero hindi ko alam na may mas isasaya pa ako. Umiiyak ako dahil sa sobrang sayang nararamdaman ko. Hey, why are you crying? Ay, baby, kung alam ko lang naiiyak ka kapag nakakita ka ng fireworks, di sana hindi ko na ginawa. Shh, love, don't cry. Pagpapatahan niya sa akin at niyakap ako. Niyakap ko siya ng mahigpit at umiyak sa kanyang balikat. Feel ko lang na umiyak sa sobrang saya. I will never let this man away from me. I love him so much. To the moon and back. Unknown. Nasaan sila? Seryoso kong tanong sa tauhan ko na nasa kabilang linya. Nasa isang park sila, boss. Sa tingin ko'y masayang-masaya sila at walang makakapaghiwalay sa kanila. Ano, boss? Tuloy pa bang plano? Ibinato ko ang basong hawak ko. Dahil sa sinabi ng tauhan ko. Hayop sila. Wala ba talagang makakapagpahiwalay sa kanila? Talaga lang ha? Hanggat buhay ako, hindi sila pwedeng mamuhay ng masaya. Hindi magtatagal maghihiwalay rin sila. Kapag sinimulan ko ng plano ko, tingnan lang natin kung saan naabot ang sayang nararamdaman nyo ngayon. Makikita nyo ang pait at sakit na naramdaman ko ng mga nakalipas na taon. Hindi ako papahig na maging masaya kayo habang ako'y miserable. Magsasama tayong miserable sa hukay hanggat may oras pa sulitin na nila. Ito ang katapusan ng kasiyahan nila. Tandaan mo yan. Matalim na sambit ko sa tauhan ko na inutusan kong manmanan ng bawat galaw ni Bon at ng asawa niya. Mahal kita, Bon. Ngunit alam kong hindi ka mapupunta sa akin. Hanggat nandyan ang babaeng yan. Kung hindi ka mapupunta sa akin, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Ganun kita kamahal. Buhay ang kapalit. Hindi kayo magiging masaya hanggat may isang Bea. I smirk. Isabella Ana. Nag-iinat ako ng katawan ko. Napatingin ako sa tabihan ko at kumunot ang noo ko nang wala akong makitang Andrew sa tabi ko. Napapikit ako ng pakiramdam ko ay nasusuka ako. Wala pa naman akong nakakain ngayon. Bakit nasusuka na ako kaagad? Nasaan na siya? Ang aga pa naman Siguro nasa baba. Huminga ako ng malalim. Tinatamad akong bumangon. Siguro dahil sa maghapon akong gumawa ng gawaing bahay. Since Saturday kahapon. Nagmamadaling isinuot ko ang night robe ko. Pinatungan kong suot kong t-shirt ni Andrew. Bago bumaba, mahirap na. Naglakad ako papunta sa pinto pero kaagad rin akong napatigil at napahawak sa drawer. Nang biglang kumirot ang ulo ko at pakiramdam kong paligid ay umiikot. Aw! Napahilot ako sa ulo ko at mariin kong ipinikit ang mga mata ko para labanan ang hilong nararamdaman ko. Bakit ganito? Anong meron at nagkakaganito ako? Hindi kaya may sakit ako? Oh God, wag naman sana. Huminga ako ng malalim hanggang sa naramdaman kong nawala na ang hilo ko. Kaagad akong bumaba. Nang wala akong makitang Andrew sa sala, nagtungo sa kusina. Pero wala rin akong nakitang Andrew. In short, walang nagalaw na kahit isang gamit sa kitchen. Wala pang breakfast. Bakit umalis siya nang hindi nagluluto? Dati-rati naman ginagawa niya ako ng breakfast every time na nauuna siyang gumising. O di kaya nagpapaalam siya kapag aalis. Sasabihin niya kung papasok na siya sa office. Ihintayin niya pa akong gumising para idaan ako sa school bago siya pumasok. Wait, imposible naman na papasok siya sa office Sunday ngayon. Saan ba siya nagpunta? Hindi kaya makikipag-date siya? Bakit parang naiiyak ako? Hindi naman kasi siya ganito dati Ano kayang meron? Kaagad akong bumalik sa kwarto para kunin ang phone ko. Kaagad rin akong bumalik sa sala para tawagan siya. Nakakainis siya. Basta naiinis ako sa kanya. Siguro dahil sa wala akong kakaining breakfast. Tinawagan ko siya pero nakailang beses na akong tumatawag sa kanya. Nagri-ring naman pero hindi niya sinasagot. Kaya ibinaba ko na lang na baka busy siya. Nainis na bumalik ako sa kwarto at naligo. Siguro masarap mag-breakfast sa labas. Parang ang sarap ng Starbucks ngayong umaga. Dali-dali akong nagbihis ng isang pink circle type of skirt with white spaghetti strap crop top na pinarisan ko ng white shoes. Perfect!
Naglagay rin ako ng simpleng blush on and light lipstick. Syempre, meron rin akong Chanel brand na sling bag. Kaagad akong nakarating sa pinakamalapit na Starbucks sa bahay namin. Dahil pagkalabas ko ng bahay, sakto naman na dumating na ang driver na tinawagan kong sunduin ako. Hello ma'am, good morning. What's your order? Nakangiting tanong sa akin ng stop sa Starbucks. I smiled back at her as she handed me a menu. One mocha cookie crumble frappuccino. Ibinalik ko sa kanyang menu. Noted ma'am, wait for a while, she said before she leave. Inilibot kong buong paningin ko sa loob ng Starbucks. Medyo maraming tao, karamihan ay couple. Bigla akong nakaramdam ng inggit. Bakit kasi walang Andrew ngayon sa tabi ko? Andrew, bulong ko nang mapatingin ako sa entrance ng Starbucks. Alam ko, nakita ko. Si Andrew yun. Lumabas siya kasama ang isang babae at baby. Wait, si Andrew ba talaga yun o namamalikmata lang ako? Susundan ko sana sila nang dumating na ang order ko at sakto naman tumunog ang phone ko. Napangiti ako sa isipin na baka si Andrew ang tumatawag at nagkakamali lang ako nang nakita. Pero kaagad rin namang napalitan ng lungkot nang makita kong hindi siya ang tumatawag. It's Abby. Hello? Mahinahan kong sabi nang sagutin ko ang tawag ni Abby. Hello? Sure ka na niyan? Hoy bruha ka, nandito ako sa bahay niyo dahil sabi mo pumunta ako pero wala ka. Walang tao rito. Nasaan ka ba? Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ko nga palang niyaya ko kahapon na mag-movie marathon kami sa bahay. Pero wait. Hoy Abby, sinabi ko bang umaga? Naaasar kong tanong sa kanya. Bakit? May sinabi kang oras? Hello, pupunta ako kung kailan ko gusto since wala kang sinabing oras. Nasaan ka ba? Naaasar niyang tanong. Nasa Starbucks coffee. Diyan ka lang, parating na ako. Huwag kang aalis, uuwi na ako. Nagmamadali kong sabi. Sa tingin mo madali ka na niyan. Bruha ka, mahigit 1 oras mo akong pinaghintay rito. San ka ba galing? Inirapan ako ni Abby nang makababa ako sa sasakyan. Sorry naman, natagalan dahil nag-take out ako ng frappuccino. And syempre bumili ako ng pizza na may nadaanan kami ni Manong. Kaya huwag ka na magtampo. Nakangiti kong sabit itinaas ko ang binili ko na ikinangisi niya. Dapat sinabi mo kaagad, akin na nga. Inagaw niya sa akin ng bitbit ko at binuksan ko ng bahay. Nakasunod lang siya sa akin at naupo kami sa sofa at sinisimulan na niyang buksan ang dala ko. Buti naman naisipan mong bumili, gutom na ako, she commented. Bumili ako dahil hindi pa ako nagbe-breakfast. Nagkakamali ka kung inaakala mo na para sa'yo yan. Inirapan ko siya. Grabe kang bruha ka. Tanghali na hindi ka pa nagbe-breakfast? Teka, iba na yan ah. Ang alam ko super alaga ka ni Von. Teka, nasan pala si Von Monster? Akala ko kasama mo kaya ang tagal-tagal mo. Sabi niya habang inaabutan ako ng isang slice ng pizza. Ewan, basta paggising ko wala siya. Hindi ko rin alam kung saan siya pumunta. I pouted. Naku, girl, iba na yan ah. Baka naman may babae na yung asawa mo. Nakapagtataka naman na pumunta siya ng maaga sa office ng ganitong araw. Haler, Sunday ngayon. Wala ba siyang day off? Sarcastic na sabi ni Abby. Wala. Wala siyang babae. Mahal niya ako. Hindi niya magagawa sa akin yun. I pouted. Paano kung meron nga? Subukan niya lang. Makakatikim siya sa akin. Naiinis na kumagat ako ng pizza. Sa kalagitnaan ng pagkain, pakiramdam ko may kung ano sa tummy ko na ayaw tanggapin ang kinakain ko. Nasusuka ako. Pakiramdam kong sama ng lasa nitong pizza. Imposible naman na magkamali ako ng flavor ng favorite kong pizza. Ang sama talaga. Hindi ko na kaya. Tumakbo ako papunta sa kitchen at naduwal sa lababo. Naramdaman ko namang hinaplos ni Abby ang likod ko. Nasusuka ako na wala na naman akong sinusuka, kundi puro laway. Nang maisuka ko ng pizza. Oh my gosh. Baby, ayos ka lang? Anong masakit sa'yo? Teka, may sakit ka ba? Hala, ano ba nangyayari? Namumutla ka, baby. Natatarantag saad ni Abby at pinunasan ng pawis ko sa noo gamit ang tissue. Oh God, anong nangyayari sa akin? Bakit pinagpapawisan ako ng ganito? Okay lang ako. Nginitian ko si Abby at naglakad ako papalapit sa fridge para kumuha ng tubig.
Pagbukas ko ng fridge, nakita kong may nakalagay na note sa picture. Good morning, my love. I'm sorry, I can't cook for you. But don't worry, I'll be back before dinner. See you. Nakalagay sa note na ikinangiti ko. I know it was Andrew. Wala siyang nabanggit kung saan pupunta. I pouted. Uminom ako ng tubig at bumalik na sa sala, na nakasunod lang sa akin si Abby. Habang kanina pa nagtitipa sa kanyang phone, na halatang nag-aalala siya sa akin. Wala akong sakit. Basta ang bilis lang ng change ng mood ko. Ewan ko ba kung bakit ako nakaramdam ng ganito. Huminga ako ng malalim nang maramdaman kong hinawakan ako ni Abby sa kamay. Baby, huwag kang mapibigla ha. Bigla akong kinabahan dahil sa sinabi ni Abby. Kunot ang noo ko sa kanya. Buntis ka ba? Nakangisi niyang tanong na siya namang ikinalaki ng mata ko. Dahil sa pagkabigla sa pagkakatanong niya. What? Are you serious? Like, no way. Tinabig ko ang kamay niya na nakahawak sa kamay ko, na siya namang ikinatawa niya. Yeah, denial pa siya. Ano ka ba? Sintomas kaya ng pagbubuntis ang pagsusuka, pagkahilo, mood swings, craving sa iba't ibang pagkain. Maselan sa pagkain. Like, wow, isa pa, hindi imposible may asawa ka. Yee, OMG, magiging ninang na ako. Girl, congratulations! Ang saya ko! Tili ni Abby at binato ko naman siya ng throw pillow. Posible kayang buntis ako? Kaninang umaga nahihilo ako. Tapos ngayon nasusuka. Ayokong lasa ng pizza. Oh God. Tumigil ka nga. Hindi tayo sigurado. Isa pa, umayos ka dyan baka may makarinig sa'yo eh. Isipin pang may baliw dito sa bahay namin. Inirapan ko siya. Bruha, mag-pregnancy test ka kaya? O di kaya punta kang OB para sure. She smiled. OA mo masyado. Hayaan mo, titingnan ko mamaya. Pero ano kayang pakiramdam ng may baby? I asked out of nowhere. Feel ko talaga magiging tita ninang na ako. Tumawa si Abby. Ewan ko sa'yo. I pouted. Maghapon kaming nagkukulitan ni Abby. Yung plano naming manood ng movie hindi natuloy dahil sa puro baby ang pinag-uusapan namin. Like ang saya ng topic na yon. Nag-order kami ng lunch and dinner pero hindi na nakakain si Abby dahil pinapauwi na siya sa bahay nila. Kaya ito, naghihintay ako kay Andrew. Just like what he said, uuwi siya before dinner. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. Still wala pang Andrew na dumating. It's already 11 in the evening, kaya kumain ako mag-isa. Kanina pa ako titig na titig sa phone ko habang kumakain. Pero kahit isang message galing sa kanya, wala. Nakakainis na talaga siya. Sabi niya before dinner nandito na siya. Pero bakit hating gabi na wala pa din? Pagkatapos kong kumain, iniligpit ko na ang kinain ko at pumunta na sa kwarto. Naligo na ako bago nahiga sa kama. Hihintayin ko siyang dumating. Nakatitig lang ako sa kisame habang iniisip kong napag-usapan namin ni Abby. Paano kaya kung buntis ako? Ano kayang reaksyon ni Andrew kapag nalaman niyang magkaka-baby na kami? Hindi ko ma-imagine kung gaano siya kasaya. We didn't plan for it, and we are not ready yet. But one thing I knew, if I am pregnant, for sure I and he will be a good parents for our baby. Hey love. Napatingin ako sa pintuan nang marinig kong magiliw na boses ni Andrew. Kaagad akong napangiti nang makita ko siya. Mas lalong lumapad ang ngiti ko nang pagkalapit niya sa akin. Iniabot niya ang isang bouquet of roses. For you. He sweetly smiled as he handed me the flowers. I was smiling ear to ear when I saw how nice the flowers is. I accepted the flowers and I smelled it. It smells so good. Ang bango. Nakalimutan kong nagtatampo ako sa kanya at hindi ko na inalam kung anong oras. Basta masaya ako ngayon. Thank you. I extended my arms to give him a hug, but he sat down beside me and wrapped his arms around my waist and gave me a sweet kisses on my shoulder. Go to my neck while hugging me slowly. I miss you, love. He whispered to my ears while hugging me so tight, his head resting on my shoulder. I smiled on what he did. Sinanay niya ako ng ganito. Every time na uuwi siya, napaka-sweet niya sa akin. I miss you too, hubby. Inilapag ko sa bed ang flowers at humarap ako sa kanya. Isiniksik ko sa dibdib niya ang mukha ko at niyakap ko siya pabalik. Kumunot ang noo ko nang maamoy ko siya.
Bakit ang lansa? Inamoy ko siya baka kasi nagkakamali lang ako ng pagkakaamoy. Pero bigla akong naduwal na ikinalayo ko sa kanya. Ang baho! Ang sagsag ng amoy niya. Tumakbo ako papunta sa banyo para magsuka. Pero wala naman akong naisuka kundi puro laway lang. Shit, love, what's wrong? Naramdaman kong hinahaplos ni Andrew ang likod ko. Don't touch me! Stay away from me! Saan ka ba nagpupunta at ganyan ang amoy mo, ha? Ang baho-baho mo! Lumayo ka sa akin! Sinamaan ko siya ng tingin na siya namang ikinaamoy niya sa sarili niya. Hindi naman Hindi naman ako nagpalit ng brand ng perfume ko. Seryoso niyang sabi. Hindi nga. Pero bakit? Ang lansa ng amoy mo. Saan ka ba galing, ha? At ganyan ka. Andrew naman. Napahawak ako sa noo ko. Sorry na po, ito na maliligo na. Huwag ka nang magalit. Lumapit siya sa akin at ako mga hawakan ng kamay ko. Iniiwas ko kaagad sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Saan ka galing? Andrew, sabi mo uuwi ka before dinner. Bakit ngayon ka lang? May iba ka na bang sinasabayan ngayon? Malamig kong tanong sa kanya. That makes him look at me seriously. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. Pero bigla ko na lang naramdaman na lumuluha na pala ako. That's it? Huminga siya ng malalim na para bang pinipigilan niyang magalit sa akin. Bakit parang ang cold ng pagkakasabi niya? Pinahid ko ang luha ko, tumakbo papunta sa kama. Nahiga ako at niyakap ko ang 2 teddy na bigay niya sa akin. Sunday ngayon pero bakit feeling ko parang Monday? Hindi ko siya nakasabay sa kahit na ano. Hindi ko rin siya nakita pagising ko. Nakakainis na talaga siya. Umuwi pa siya na ang baho. Sumandal ako sa headboard habang yakap-yakap si Sky Bear. At nasa tabihan ko palagi lang si Bon Baby. Yun ang pinangalan ko sa pangalawang teddy bear na ibinigay niya sa akin. Narinig kong bumukas na ang pinto ng banyo. At nakita kong lumabas doon si Andrew na topless. Nakapajama siya habang may towel na nakasampay sa balikat niya. At nagpupunas ng buhok. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Nang makalapit siya sa akin, kinuha niyang binigay niyang bulaklak sa akin at inilagay sa center table bago umupo sa gilid ng kama, paharap sa akin. Ana. Tawag niya sa akin, pero hindi ko siya sinagot. Tanging tingin lang ang tinapon ko sa kanya. Hindi ka naman ganito dati May problema ba? May sakit ka ba? Nasabi rin sa akin ni Abby na nagsusuka ka rin kanina. May masakit ba sa'yo? He added. Hindi ako sumagot dahil wala akong dapat na sabihin. Dahil hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa akin. Kung pakiramdam nila kakaiba ako. Ako rin naman nagtataka sa sarili ko. Ewan ko ba kung bakit. I said don't touch me. Mahinahon kong saway sa kanya. Love, wala nang amoy naligo na ako. Ang weird mo naman. Dati-rati inaamoy mo naman ako. Hindi ka nagsusuka ng ganyan. Kumamot siya sa batok niya. Kumain ka na ba? Tara, kain na tayo. Hindi ka pa kumakain? Andrew naman, anong oras na Tunaw na ang kinain ko, tapos ikaw hindi ka pa kumakain? Balak mo talagang magkasakit Naaasar kong tanong sa kanya. No, of course not, love. Kumain na ako. Iniisip ko lang na baka gutom lang yan. Kung bakit ka nagkakaganyan. Sinamaan ko siya ng tingin at hinampas ko siya sa balikat na ikinangisi niya. Tumigil ka nga, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. I pouted. Sorry na po, love. He smiled. Bakit ang cute niyang mag-apologize ngayon? Hinalikan niya ang kamay ko bago lumapit sa akin. Sorry rin. I pouted. Love, do you trust me? Bumaling ako sa kanya para makita ko ang kanyang muka. Nakasandal na siya sa headboard habang nakapulupot sa bewang ko ang isa niyang braso at ang isa naman ay nakahawak sa kamay ko. Bakit niya naman naitanong? I trust you a lot, Andrew. Seryoso kong sagot sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. He smiled. That's why I smiled back to him. And I leaned my back on his chest. Mas lalo niya pa akong niyakap. Then I love you so much, love. He whispered to my ear, huskily. That makes me smile ear to ear. And I feel my cheeks getting red. Natahimik kami sandali. At kaagad niya ring binasag ang katahimikang yon. By the way, graduation is coming. What's your plan, love? Nanlaki ang mga mata ko sa tanong niya. Graduating pala ako. Pero easy-easy lang ako.
Hala, hindi naman siguro masamang hilingin na makasama ka, hindi ba? I may sound sad, but that's all I wish. Matagal-tagal na nang huli kaming mag-date. Hindi niya na rin ako mahatid sa school. Madalas siyang umalis ng sobrang aga. At pagsapit ng Sabado at Linggo, bigla-bigla siyang nawawala. Na para bang may pinupuntahan na hindi niya sa akin nais ipaalam. Love, do you want a baby? Tiningnan niya ako na magkasalubong ang kilay niya. Nakaramdam ako ng lungkot na para bang hindi niya gustong lumabas sa bibig ko. What are you talking about, love? I'm not saying that I don't want a kid, but it is not on our plan yet. Nahiga siya sa kama at ginawang una ng dalawang braso niya na para bang wala lang siyang pakialam sa nararamdaman ko. So you doesn't want to be a daddy of my child? I asked. Are you pregnant? He asked me back. Umiling ako ng nakasimangot.